bigla namang tumunog yung camera tapos rinig na rinig ko yung boses ni ma'am, may kausap. So yun na yun nga sabi ko, 'pag may ingay galing pala talaga yun kay parang sinisilip siguro talaga ako ni amo. So hi guys! What's up? This is Regina. Cons Regina Vlog. If bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pasuyo, pa-subscribe, and pakihit ng tiny bell button dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Alright guys, for today's content is, ano nga ba ang feeling kapag ikaw ay nagtatrabaho sa bahay ng amo na may camera, na may mata? Actually guys, first time ko nagkaroon ng amo na ganito na may CCTV sa loob ng bahay. Dati, sabi ko sa sarili ko, hala, gosh, ano kaya feeling kapag may camera sa loob ng bahay ng amo? Wait guys, pakita ko sa inyo. Ang mata natin. Tcharan! Ayan. Ayan. Ay, nakita tayo guys. Kita tayo. So yun. Tapos, isa dito. Wait, pakita ko sa inyo. Isa dito sa dito sa kabilang room. Isa dyan. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Kita nyo yan. Oh, ayan. Yun. Kita nyo yun. Tapos, ito naman dito sa may sala. May isa na naman dun sa may sala. Wait. So, ayun. Ayun. Dyan. Ayan. Ayan. Kita nyo yun? May tatlo kaming mata dito sa loob ng bahay ni amo. Dati-rati, sinasabi ko talaga kung ano nga ba ang feeling. Ano yung di ba yung nakakailang, Sabi ko sa sarili ko, tapos yun na nga, ito na. Dahil kakabalik ko lang dito sa Hong Kong. So, yung bahay po ng amo ko is meron po akong camera. So, may camera po dito sa loob. Isa sa living room. Yung bahay kasi namin dito sa amo ko is yung living room at saka kitchen, kuhang-kuha na yun lahat. So, isa na, wala siyang division, wala. So, pagkapasok mo, kita mo na agad yung living room at saka kusina. Then, yung corridor, tapos yung pathway papunta sa kwarto ni amo din. Isa dun sa kwarto ni amo din, isa sa guest room. So, ano nga ba ang feeling? Alam niyo ba guys, first na pagpunta ko dito, tas kinabukasan, start na ako ng work. Siyempre, kunwaring masipagsipagan tayo kasi nga bago pa. Tas, aside sa bago pa, kahit wala yung amo buong araw kasi sobrang busy ng amo ko that time. Nung pag-start ko kasi may bisita siya dito, may tao yun sa guest room. So, araw-araw silang lumalabas, tapos pumupunta sa China, so gabi nang umuwi. So, syempre guys, wala tayong pahinga, kahit tayo lang mag-isa. Aba, syempre, kayod kalabaw tayo guys kasi nga, kahit wala naman dito si amo, may bantay naman, may camera, diba? Tas, tuloy-tuloy yan, within almost 2 weeks yan, araw-araw labas si amo. So, syempre, pero ako, sipag-sipagan, dami kong ginagawa, hindi ako nauubusan ng trabaho, pero, ang maganda is, hindi ako nagmamadali sa mga gagawin ko, kasi syempre, pamatay oras, so kailangan nating kumilos ng kilos. Pero hindi naman sabi ni amo na, bawal ka magpahinga. Actually, sinabi din naman ni amo na magpahinga raw ako, lalo na kapag napagod, pwede daw ako matulog. Siya talaga nag-offer. Guys, sobrang saya ko kasi marunong mag-offer yung amo ko niyang ganyan. Kasi dati sa dating amo ko, never ko talaga narinig sa loob ng 6 years and 7 months, never. Sobra. So, hindi ko na masyadong i-insert sa amo dito yung dating amo ko kasi grabe. Ay, ayun na nga guys, ano nga ba feeling? So yun, kailangan mo magsipag-sipagan kasi sa mata ng camera, kahit hindi ka masipag. Sipagan mo na, tas feeling ko, sa una lang, sobrang awkward, sobrang ano lang, ano ba yun? Mailang ka kung hindi ka kikilos ng kikilos, mailang ka sa mga gagawin, paano mo, kung hindi mo malinis ng maayos, so kailangan, sa first
3 days ko talagang deep cleaning ako. Tapos alam niyo yung 'pag nagwawalis ako, talagang tinatanggal ko muna yung mga kung ano yung mga gamit talagang iniusog ko. Do'n lalo na sa sofa, kabigat-bigat ng sofa guys, siyempre. Ta's nasa tapat ng camera nandiyan, ta's nag-vacuum ako buong bahay. Ay Diyos ko, sobrang kapagod yung katawan, 'di ba, pinapagod ko lang yung sarili ko, hindi naman ako sinabihan ni amo na, "Regina, kailangan mo mag-deep clean." Wala, never mag-demand si amo ng mga gawain, ano dapat ko gawin, never. Tapos yun na nga ang feelings, tapos eto ang nakakatawa. Alam mo yung kapag first time mo may camera tapos hindi mo siyempre naririnig mo naman na yun na ganyan ang camera, may magsasalita, yung gano'n. Siyempre guys, ikaw lang sa loob ng bahay, sobrang tahimik, ikaw lang mag-isa, ta's nagko-concentrate ka gumagawa ka ng mga gawain, ta's that time nung unang siguro kaya siguro hindi ko alam kung saan galing yung ingay, pero I'm sure sa camera talaga, promise. Tapos yun nga, dahil sa first time natin siyempre, nagulat ako kasi sabi ko, "Hala, anong ingay yun?" Sabi ko, never ko pa naman inaasahan, pero for me, tinanong ko rin yung kaibigan ko, "Ano ba yun, sa camera siguro siya." Sabi nila, "Oo, camera daw yun." Baka nagsilip si amo tapos hindi niya napatay yung mic, 'di ba? Dapat i-mute niya yun kasi kung hindi niya ipatay siguro based lang sa ano sa thinking ko, ganun siguro ang sitwasyon. So, 'pag once na pag-open niya, 'pag minonitor niya ako sa CCTV siguro, so maririnig ko yung ingay niya sa side niya. So, 'pag siguro ewan ko lang kung tama ako kasi may naririnig akong ingay, pero 'pag once patayin mo yung mic, yung kahit nga sa video call natin 'di ba 'pag imi-mute natin, 'pag imi-mute niya yun, siyempre hindi ko siya maririnig. Kaso narinig ko siya tapos yung first time maingay lang, sabi ko, "Hala!" Siyempre natakot ako guys, sabi ko, "Ano ba yun, ingay?" Oh, 'di ba ignorante. Oh, aminado naman ako, ignorante ako diyan kasi first time ko nga, first time tapos eto pa, sa first tos another day na naman, sabi ko, may bigla na namang ingay. Yun, proven ko na talaga na sa CCTV talaga galing. Nitong sabi ko, ay ewan ko, 'di bale, kahit silipin ako at least hindi naman ako upo-upo lang dito, nagpa-chillax-chillax lang, ginagawa ko naman yung mga gawain ko. So, siyempre nakakailang din talaga guys kasi yung kusina namin nakatapat din yung sa kusina namin tsaka living room 'di ba, isa lang. So, 'di ko kuwang sa camera, nakakahiya kapag kumakain ka. Alam niyo ba kung ano yung ginagawa ko 'pag kumakain ako? Nakatalikod talaga ako imbes na dapat may maliit ako na table, dapat nilalagay ko dun, hindi ko dun nilalagay. Mas prepare ko na haharap ako sa may lababo kasi siyempre hindi ako makikita, tapos yung kasi dun sa may lababo, may ref nakaharang. So, 'pag once na ilagay ko yung phone ko doon, hindi makikita na nagfo-phone ako, pero halata na yung kung talagang sisilipin nila ako na halata na siyempre while eating tapos using phone, siyempre habang umuupo ka. So, bahala na. Yun, para sa'kin hindi naman pangit kahit may camera, pero sabi ko sa sarili ko, kikilos na ako kung ano yung normal na kilos, kung ano yung dapat gawin. So, minsan nakakalimutan ko na lang na may camera pala. Sabi ko, I don't care na lang kung anong masasabi nila, so nakikita nila na gano'n pero naiilang din talaga ako, never ang ginagawa ko, do'n ako sa kwarto ko siguro magtaka na yun sila, hindi tayo makikita sa camera. Actually guys, isa lang talaga yung amo ko dito kasi nga yung mga anak niya is wala naman dito, dalawa lang kami nakatira. Pero naka-monitor yung mga anak sa CCTV, makikita ko. Ito pala, huli, ito, bigla namang tumunog yung camera, tapos rinig na rinig ko yung boses ni ma'am, may kausap. So, yun na yun nga, sabi ko, 'pag may ingay, galing pala talaga yun parang sinisilip siguro talaga ako ni amo. So, guys, may experience ba kayo? Kung sino man yung nanood dito, paki-comment naman sa baba kung tama ba ako? Galing ba yun kapag may ingay akong narinig sa CCTV? Kasi first time ko talaga, charos, ignorante. So, may kasi oo nga naman talaga, parang na-prove ko na rin kasi
na yun nga, may natanong ako na kaibigan ko, ganun din. Gulat na gulat din siya dahil first time niya din yun dahil sa loob ng pang-pangatlong employer niya yun, sa dalawang employer niya wala silang kamera. So, nabulol na tayo. First time niya din na may kamera yung amo, ta's yun, yung time na yun, nagtaka siya bakit may tumatawag kay Oreo kasi may alaga siya. Charge! Juice Vlog, kung nanood ka dito. So, yun na. Share ko na lang dito. So, nagtaka din siya. Ano daw yung ingay? Tinatawag yung aso niyang alaga, si Oreo. Sabi, Oreo. Tas yun. So, yun, naniwala ako na talagang dun galing yun. Siguro, pag sinisilip tayo, charos. Sinisilip siguro ako ni Amo. Tas yun, tapos biglang pag-open niya, tapos may kausap siya, tapos siguro dali niya din yung i-mute. So, nakatingin siya. Pero wala ako dun sa may makikita, wala ako dun sa may mga kamera, 'di ba 3, wala ako dun. Dahil nandito ako sa CR. Hindi naman ako dito sa CR nag-upo-upo lang, kundi may ginagawa ako, naglalaba ako. Talagang lumabas ako kasi akala ko nung pagkarinig ko, kahapon lang. Narinig ko talaga boses ni amo, akala ko, "Hala, nandito na si amo." Akala ko 5 o'clock siya. Akala ko nandun na sa pituan ba diyan sa harap namin. Pagsilip ko, ay wala pala. Sabi ko sa camera siguro yun. So, pero nung una yung first na ingay, yung first talaga na narinig ko sa CCTV, sobrang kabado ako nun guys, sobrang natakot ako kasi siyempre mag-isa lang ako dito sa bahay din, tapos may something napapansin din ako dito. Kasi nga dati daw dito, ang nakatira dito si amo tsaka yung anak niya. Pero yung anak niya kasi, yung dalagang anak niya, 50 na daw yun, 50 something, namatay, nagkasakit. So, kasama niya dito sa bahay. So, maniwala ba tayo dyan? Pero may something, minsan may nararamdaman ako na tao, tapos may nag-ingay pag ako na dito. Pero ini-ignore ko yun kasi syempre, alam ko na, hindi naman sila kung meron man talaga na charot spirit. Pero may napapansin kasi naraman ko lang din dyan sa may kapitbahay nga, oo nga daw, may anak dito, tas namatay. Pero hindi naman siya, pero nung nag-share si ma'am, hindi naman daw dito namatay sa hospital during COVID. May sakit na rin yun. So, yun. So, sobrang takot ko nung first time ko narinig, hala, anong ingay yun? So, nagduda na ako sa camera. So, pangalawang beses, so, yun na nga, camera talaga. Ito na pangatlo, so, yun na. Aside sa natanong ko yung kaibigan ko, so, yun na nga, rinig na rinig ko talaga sa camera niya kasi narinig ko boses ni amo, nakipag-usap siya sa friend niya. For sure, friend niya yun. Tapos, narinig ko yung ingay ng background niya. So, yun na nga. So, alright, yun lang yung chika yun ang feeling. So, ano ang feeling? So, medyo nakakailang, pero okay lang, carry lang. So, yun lang ma-advise ko, yung, ano lang, stay normal lang as you are. So, kung ano ka naglilinis ngayon, linis ka lang sa naaayon sa routine mo, charos. Kung ano yung ginagawa mo, linis ka lang. Pero minsan nailang ako guys, kasi syempre sa tapat ng camera, sabi ko, baka hindi ko nalinis ng maayos. Tapos makita yung, hindi ko talaga makalimutan yung first day ko na naglinis dito. Sipag-sipagan ng inay. Kahit yun sa may taas, talagang pinunasan ko lahat. Charot. So, yun lang. Pag tinapos mo itong video nito, maraming salamat. We'll see you again for my next vlog. Bye!